Welcome back sa ating mga balitang basketball. Sa mga pinagdadaanan sa ngayon ng Los Angeles Lakers, isa lang ang katanungan ng kanilang mga fans kung meron ba silang gagawing trade, kung meron ba silang gagawing pagbabago sa kanilang kupunan. Maraming problema ang Los Angeles Lakers, yung kanilang center rotation, yung kanilang mga shooters at yung kanilang mga malalarong paulit-ulit na nagkakaroon ng injury. Subalit sa kanilang laban kontra Sacramento Kings, parang eto yung kanilang gustong makita sana sa kanilang kupunan. Hindi man naging smooth yung kanilang opensa, pero sa board, sa pag-rebound sa loob ng pinta, sila'y nagdomina. Doon nila tinalo ang Sacramento Kings, mga idol. Si Reeves naman, 25 points ang kanyang ibinigay, 5 rebounds, 5 assists. Samantalang si LeBron, solidong numero pa rin ang kanyang kinamada, 19 points. Samantalang si Gabe Vincent, mayroon siyang naipukol na 3, mga idol. Nakakatulong siya ngayon. Samantalang si Russell ay mayroong 16 na puntos at 6 na rebounds. Hindi man naging perpekto yung kanilang performance, pero yan ang kanilang gustong makuha, yung marami ang nag-aambag. Yan ang kanilang gustong makita sa kanilang mga manlalaro ngayon. Sa iba mga balita naman, way back 2014 nang pumirma ng 10-year deal si Damian Lillard sa Adidas sa presyong $100 million, mga idol. Ngayon, sa mga nagdaang araw lang ay ibinalita nga ho na pumirma na siya ng lifetime deal sa Adidas. Grabe, hindi na siya maghihirap, mga idol. Kahit na magretiro pa siya ay mayroon siyang kikitain. Sinamahan niya na sina LeBron James at Kevin Durant sa Nike at Stephen Curry sa Under Armour na mayroong Curry brand. Sa mga aktibong manlalarong mayroong lifetime na kontrata o endorsement sa mga kumpanyang ito. Si Michael Jordan kabilang na yan sa mayroong mga lifetime contract. Ibig sabihin yan ay tinuturing silang mga magagaling na mga manlalaro sa mga brand na yan. Importante sila para sa kanila, kaya sila'y binigyan ng lifetime deal. Siyempre kung pag-uusapan yung kanilang impact, napakalaki. Kaya sa mga katulad din na Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, siguradong hindi mabobokya ang mga kumpanyang nagbigay sa kanila ng lifetime contract. Halimbawa kay Michael Jordan, noong 2022, siya'y kumita ng $256.1 million sa Nike. Sa isang taon lang yun. Totally, mga idol, hindi milyones ang pinag-uusapan dito, kundi bilyones ang kanilang kikitain dito sa mga kontratang yan. Maliban dyan ay mayroon pa silang mga kontrata, mga endorsement, mga sponsorship sa iba. Kaya kung pagsasamahin lahat, syempre malaking halaga yan para sa kanila, no? Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball, and as always, maraming salamat po sa panonood.